So next naman yung molecular spectroscopy in environmental research. So I'll be focusing on three main instruments. So pag may logo pala ng LaSalle, meron tayo sa lab nito. So if you're interested, you can send samples to us. Ayun, meron tayong UV-Vis, FTIR, and then yung fluorescence spectrophotometer. So yung UV-Vis at yung fluorescence, very similar sila. Makita nyo mamaya. Pero may very important na kaibahan. Makita nyo rin later dun sa next slide. And then FTIR, iba rin yung kanyang niche, no? Iba rin yung kanyang paggagamitan. So for molecular spectroscopy, ito yung UV-Vis flowchart natin. Tayong deuterium tungsten lamp, meron tayong wavelength selector. Bakit kailangan mo piliin yung wavelength? Kasi yung mga samples natin, yung mga analytes natin, very specific sila sa mga wavelength na ina-absorb. Ang problema kasi dito sa UV-Vis, ang tawag sa kanya continuous light source, no? So pag sinabing continuous, very wide yung range ng wavelength na nilalabas na. Halimbawa, for deuterium lamp, nasa 190 to 400 siya ginagamit. For this, yung tungsten lamp, 400 to 900 nanometers. Ang kailangan mong salain yun, kailangan mo filter. So doon papasok yung monochromator natin. And then we have the sample compartment. Familiar kayo most likely dito, yung cuvette natin, yung detector. So, madalas PMT na yung ginagamit, pero pag medyo budget meal yung UV-Vis, silicone photodiode pa yung ginagamit. So, mas mababa yung kanyang sensitivity. Next naman would be yung konsepto ng chromophore. So, kung gusto nyo mag-analyze sa UV-Vis, kailangan na merong chromophore yung analyte nyo. Ibig sabihin nun, kailangan may portion yung molecule ng sample nyo na nag-absorbable radiation. So, ang mabilis na palatandaan would be yung tinatawag na conjugated double bonds. Yung double, single, double. So, pag may ganyan sa structure, most likely kaya. And then, another thing, hindi naman siya exclusive, no, sa organic compounds na may conjugated double bonds. Sometimes, metals can also be analyzed in UV-Vis. Kumbaga, pag wala kayong access sa EAS, you can opt to use the UV-Vis for metal analysis. Nga lang, hindi ganun kababa yung concentration na kaya niyong basahin. Pero paano nangyayari yun kung wala namang double bond? Kasi di ba, ang metal ay inorganic. So, pwede kang mag-add na reagents na organic. Tapos tawag dito, yung organic components nung reagent na i-add mo, yun yung mag-absorb para ma-quantify mo yung metals or yung elements mo. So, isa pang konsepto na kailangan nating consider yung tinatawag na lambda max or wavelength of maximum absorption. So, dito makita natin yung mga functional groups sa organic chemistry. So, ito yung meron silang mga specific na lambda max, no, talagang makita natin ma-observe yun kapag nakita kayo ng UV-Vis or UV spectrum. So, saan ginagamit yung UV? It can be used for both quali and quanti analysis. By the way, yung mga technique kanina na pinakita ko, yung AAS, for example, can only be used for quantitative analysis. Ibig sabihin nun, kapag hindi mo alam yung identity ng sample or yung existing na, let's say, metals doon, you will not be able to identify them kung wala kang standards na gagamitin doon sa AAS. Dito naman sa UV, pag meron kang reference standard, pwede mong i-compare itong tinatawag na absorbance spectrum, pwede mong i-compare yung spectrum ng sample mo. Kung mag-match sila, kung magkapareho, then it can be a candidate or it can be said na pareho yung identity niya. So, isa sa mga halimbawa yun. Sobrang daming application ng UV-Vis, kaya hindi ko rin ma-specify yung sample prep dito. Kasi hindi siya kagaya ng mga metals na, ng AAS na parang halos pare-pareho yung prep. So, dito medyo marami-raming reagents na ginagamit, marami-raming preparation na ginagawa. Depende sa analysis, no? So, napakalawak ng range ng mga preparation steps, kaya hindi ko na nabanggit dito. So, very general na lang itong mga discussion. So, pwede ka rin mag-perform ng quantitation. So, ibig sabihin nun, malalaman mo yung concentration ng analyte mo dun sa sample by applying the lambda max, yung wavelength of maximum absorption. So, in this case, it's around 550 siguro to. So, makita natin dito, habang tumataas yung concentration, gaya sa legend, tumataas din yung absorbance. So, ito yung konsepto ng Beer's law. The higher the absorbance, the higher din the concentration. So, gamit yung law na yun, yung konsepto ng law na yun, kaya nating malaman yung concentration ng mga sample doon sa anong analyte doon sa ating samples.
Next naman yung mga ginagamit. So, ito yung nilalagyan ng sample. So, kailangan, kung solid ba yung sample mo, kailangan mo siya convert into liquid form sa UV-Vis before you can perform UV-Vis. So, ito yung cuvette, gawa siya sa quartz. Ang isa sa mga importanteng kailangan malaman natin dun sa lalagyan ng sample, which is this one, ay dapat it must be apt for the spectral region of interest. For example, yung quartz, okay siya gamitin na material, may kamahalan, pero okay siya gamitin kahit UV or visible region ka. Kasi hindi niya ina-absorb yung wavelengths na yun. So, okay yung quartz. Pero halimbawa, medyo low budget, plastic lang yung meron, no? Doon sa lab natin, plastic na cuvette, na container. So, hindi mo siya pwedeng gamitin sa UV region kasi nag-absorb siya ng UV light. So, take note na pag mag-research kayo, take note nyo yung ganong consideration. Non-negotiable siya. Ayan. So, ito yung nasa gitna, ito yung tinatawag na Zerny-Turner monochromator. Sa mga modern UV-Vis, ito yung nasa loob niya. So, ito yung part ng instrument na ginagamit para para ma-filter out yung light. Kung makikita nyo dito, buo yung light pa natin and then i-diffract siya ng grating. Tapos later on, makikita natin na pagdating dun sa detector, isang wavelength na lang or very specific na lang or shorter na yung band ng wavelength na nakakalabas. Tapos yung medyo actually may mga simple ring mga mas may mga simpleng mga UV-Vis or makina na pwedeng gamitin. So instead na may Zerny-Turner monochromator ka, may moving mirror ka, filters yung ginagamit. So mga water analysis, kapag mga water analysis kits, so most likely ganito yung setup kasi limited lang naman yung yung mga parameters na gusto mong i-analyze, kaya kayang-kaya ng mga filters lang. So bawat filter represents a wavelength. So bawat wavelength may katapat yan na analyte. For example, phosphate, nitrate, etc. So kapart doon ng mga reagents na yan na doon sa sample, yun yung konsepto ng analysis.